Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nais ko lamang ibahagi ang kwentong ito na talaga namang mula pa pagkabata ay tandang-tanda ko pa. Kwento ito ng aking lolo na itago na lamang natin sa pangalang Chopilo. Kung aking susumahin, siguro ay hindi lamang 50 beses na kinuwento ng lolo ko ang karanasan niyang ito. Kaya naman, tandang-tanda ko na ang mga bawat detalye ng kanyang kabataan. Isang kilalang antingero si Lolo Chopilo sa lugar nila sa Siquijor na hindi ko na lamang babanggitin pa ang eksaktong lugar. Sa totoo lamang, ay hindi pa ako nakakarating sa lugar na yon, kaya tanging mga kwento lamang ng aking lolo ang aking maibabahagi. Noon ngang minsang mapadaan sa aking YouTube ang mga kwento ninyo. Biglang bumalik sa alaala ko ang mga kwento sa akin ni lolo, kaya naman laking tuwa ko talaga sa kadahilan ng naaalala ko ang mga munti naming pagkukwentuhan noon. Umpisahan po natin noong ipinanganak pa lamang si Lolo Chopilo. Bali ang kwento noong siya isisilang pa lamang ay kwento naman sa kanya ng kanyang ama at ina. Kaya alam na alam ni Lolo Chopilo kung ano ang nangyari noon. Ayon sa kanya, isang kilalang lahi ng mga babaylan ng kanyang angkan, ngunit masyado na raw malayo doon ang kanilang pamilya. Bali ang mga ikalawang pinsan na lamang daw ni Lolo ang may lahing babaylan. Kaya naman tila imposible na para kay Lolo Chopilo kung magkakaroon din siya ng pambihirang lakas. Ayon sa paunang kwento, sumisigaw na raw noon ang ina ni Lolo Chopilo sa kadahilan ng mga anak na ito sa kanilang unang anak na si Lolo. Tarantang tumatakbo tumihingi ng saklolo ang ama ni Lolo na yon upang matulungan sila ng kanyang mga kamag-anak din. Medyo may kalayuan pa ang mga kabahayan kung kaya't nahirapan pa ang ama nito na humingi ng tulong. Hanggang sa nagtungo na mismo ang ama ni Lolo na si Tatay Erlito sa dulong bahagi ng kanilang lugar kung saan naman nakatira ang kanyang mga kumpare na sina Nicolas at Benciano. Medyo mahirap pong banggitin ang mga pangalan nilang tunay kaya pinaikli ko na lamang. Balik po tayo sa kwento. Hindi naman nagkamali si Tatay Erlito na sunduin ang kanyang mga kaibigan sa kanilang mga sariling tahanan dahil mabilis pa sa 4:00 kumaripas ang mga ito upang siya ay daluhan. Hanggang sa marating nga nila ang tahanan nila Tatay Erlito kung saan nabigla silang tatlo sa kadahilan ng napakaraming kung ano-anong mga nilalang ang nakapalibot sa kanilang tahanan. Diyos mio, anong mga yan? Kinakabahang tanong ni Tatay Erlito. Erlito, mukhang pinapaligiran ng mga aswang at iba't ibang elemento ang iyong tahanan. Tugon naman ni Benciano. Oo nga Erlito, ano naman kaya ang kailangan ng mga yan sa mag-ina mo? Kinakabahang tanong rin ni Nicolas. Matapang namang sumugod si Tatay Erlito sa kanilang tahanan kahit na alam niyang napakaraming kalaban ang kanyang makakasagupa. Mabilis na dinaluhong si Tatay Erlito ng isang aswang na may maitim na balat at maputing mahabang buhok na kung pagmamasdan mo raw ang itsura ay masasabi mong isa itong gabunan. Nang mahawakan na nga ng nasabing gabunan ng Tatay Erlito, mabilis namang tumulong sina Nicolas at Benciano upang daluhan ng kanilang kaibigan. Subalit hindi nila akalaing hindi basta-basta ang kanilang makakaharap. Isang hampas lamang kay Nicolas ng gabunan ay nawalan na kaagad ito ng malay, habang si Benciano naman ay hindi pinalad na makatakas sa tiyak na kamatayan. Gamit ang matulis na kuko sa kaliwang kamay ng gabunan, binutas nito ang dibdib ni Benciano at doon ay nagwala si Tatay Erlito. Ngunit isang hampas din ang ginawa ng gabunan sa kanya na kaagad namang nawalan siya ng malay. Nang magising si Tatay Erlito ay naroon na siya sa loob ng kanilang tahanan habang inaasikaso siya ng kanyang may bahay. Erlito, gising ka na? Nakangiting sambit ni Lita na ina ni Lolo Chopilo. Kumusta ang anak natin, mahal? Patawad at hindi ako nakatulong. Malungkot na bungad naman ito. Anong hindi nakatulong, mahal? Kayo ang dahilan kung bakit hindi kami napasok kaagad ng mga nilalang na yon. Dahil napahinto nyo sila ng sandali, naabutan pa sila ng mga kamag-anak mo na mga babaylan at napuksa ang mga kampo ng kadiliman. Tugon naman ni Lita sa kanyang asawa.
Ngunit naging malungkot ito bigla nang itanong ni Tata Erlito sa Benciano ang kanyang kaibigan na binutas ng gabunan ng dibdib. Wala na siya, Erlito. Ngayong araw rin ang libing niya. Malungkot na sambit naman ito. Mabilis na kaagad bumangon si Tata Erlito upang magtungo sa tahanan ni Benciano, ngunit tila naman pinipigilan siya ng kanyang asawa. Ayon kasi kay Lita, si Erlito ang sinisisi ng pamilya ni Benciano kung bakit nangyari yon sa kanya. Ngunit hindi naman nagpapigil si Tata Erlito. Mabilis pa rin siyang bumangon at lumabas ng kanilang tahanan. Ngunit kahit si Nicolas ay tila ba hindi kinikibo si Tata Erlito. Ayon pa sa kanya, mukhang binawalan ito ng kanyang asawa na makipagkaibigan pa dito kay Tata Erlito. Wala namang nagawa si Tata Erlito kundi ang umuwi na lamang at asikasuhin ang kanyang mag-ina. Lumipas nga ang mga taon. Maayos namang lumaki si Lolo Chupilo at tulad ng ibang mga batay mahilig rin itong maglaro. Subalit sa mga panahong yon, ayon kay Lolo, na hindi ka raw basta-basta makakapaglaro kung gugustuhin mo lamang dahil mas lamang daw ang pagbabanat ng mga buto kaysa paglalaro ng kahit na musmus ka pa lamang. Ayon pa sa kanya, sa edad na 7 taon ay maghapon na siyang sumasabak sa bukid upang tulungan ang kanyang ama't ina. Minsan pa nga raw ay sinasama siya sa dalampasigan upang manguha ng mga lamang dagat. Walang ibang maayos na trabaho noong araw kung kaya't kailangan talaga ni Lolo na tumulong sa kanilang mga magulang. Hindi katulad sa panahong mayroon tayo ngayon, simpleng pagbukas lamang at pagsara ng gripo ay kinatatamaran pa ng ibang mga kabataan. Noong panahon daw nila Lolo Chupilo, halos 3 kilometro ang kanilang nilalakbay makapag-igib lamang ng malinis na tubig sa bukal. Kaya naman napakalakas ng pangangatawan ng aking Lolo Chupilo. Subalit, noong naging binata daw ang lolo, doon na ito natutong magbisyo ng alak. Madalas na mapasama ito sa mga kaguluhan dahil na rin sa mga naging kaibigan nito. Si Lolo Chupilo ay nahilig sa tuba at kung ano-ano pang mga inumin. Madalas na lasing kung umuwi na sa kanilang tahanan na labis namang ikinalungkot ng kanyang ina. Si Tata Erlito kasi ay ni minsan ay hindi nito nakitang uminom ng alak sa kadahilan ng puro pamilya lamang ang iniisip nito. Dumating ang araw na minsan ay tinawag ni Lolo Chupilo ang humahangos niyang kabarkada na nagngangalang Rico. Ayon pa rito, binubugbog pa raw umano ang isa sa kanilang kabarkada sa kabilang kanto ng kanilang mga kaaway. Doon ko nga lang rin napagtanto, Sir Joseph, na maging noon pa pala'y mayroon na ring mga kabataan na mga pasaway na halos wala ring pinagkaiba sa mga panahon natin sa kasalukuyan. Ayun na nga, mabilis na rumisponde ang Lolo Chupilo at kasabay ni Ricon tumatakbo patungo sa kanilang kabarkadang si Kaloy na nooy binubugbog ng 3 kalalakihan hawak-hawak sa magkabilang braso ito ng 2 lalaki habang sinusuntok at sinisipa naman ang isa. Dumating sina Lolo Chupilo at si Rico na galit sa kanilang ginagawa sa kanilang kabarkada. Sa katunayan niya ay kilala si Lolo Chupilo sa kanilang lugar bilang isang matapang at walang inuurungang binata. Ngunit ang mga kalaban ay nais rin patunayan ang kanilang mga sarili. Alam nilang hindi sila uubra kung isa laban sa isa lang ang gagawin nila laban kay Lolo Chupilo. Kaya naman mabilis na binitiwan ng 2 kalalakihan ang kanilang binubugbog na hindi pa naman masyadong baldado. Sa katunayan ay nakakalakad pa ito ng maayos at nakatakbo pa sa tabi ni Rico. Malakas ang loob noon ni Lolo Chupilo sa kadahilan ng alam niyang kayang-kaya nila ang laban dahil 3 rin sila. Ngunit doon na tila gumuho ang mundo ni Lolo Chupilo nang bigla siyang sugurin ng sabay-sabay ng 3 kalaban. Teka, bakit ako lang ang sinasalakay ng mga ito? Tanong pa sa isipan ni Lolo Chupilo habang mabilis na iniiwasan ng bawat pag-atake nila. Hanggang sa mapagtanto ni Lolo na siya na lamang pala ang naroroon sa lugar na yon dahil mabilis nang kumaripas ng takbo ang 2 niyang kasamahan. Tila nalungkot naman si Lolo sa nakita niyang pangyayari. Tila walang mga pakialam ang 2 na tumatakbo habang siya'y patuloy na nakikipaglaban. Hanggang sa isang solidong suntok ang tumama sa kanyang panga dahilan upang mawalan ito ng balanse.
Doon na dinaganan at pinaliguan ng suntok at sipa ang lolo na wala namang kalaban-laban sa tatlong yon. Duguan at hindi makagalaw si Lolo Chupilo ng mga oras na yon, ngunit hindi niya ramdam dahil sa manhid at sakit ng kalooban. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang tinulungan ay yun pang magpapahamak sa kanya pagdating ng kagipitan. Maya-maya lang, tumigil na ang mga kalalakihan ng maraming tao na ang dumating upang umawat. Hindi man makagalaw si Lolo, ay rinig naman ito ang pinag-uusapan ng mga tao. Hindi siya lubos makapaniwala na si Kaloy at Rico pala mismo ang may kasalanan kung bakit ito binubugbog ng tatlong lalaki. Teka, yan na ba yung magnanakaw? Bakit isa lang ang nahuli nyo? Di ba dalawa yon? Sambit ng isang lalaki na hindi alam ni Lolo Chupilo kung sino ang nagsalita. Tumugon naman ang isa sa mga nakalaban niya. Tatlo pala sila. Siguro itong binatang si Chupilo ang nagsisilbing tagabantay nila. Biruin mong pinatakas niya sina Rico at Kaloy. Buong akala niya kasi kakayanin niya kami kahit na mag-isa lang siya. Nang marinig nga ni Lolo ang mga katagang yon, ay hindi na nito napigilan pang lumuha. Maya-maya pinaririnig na ni Lolo Chupilo ang boses ng kanyang umiiyak na ina, kung saan pinagpipilitan itong hindi magnanakaw ang kanyang anak. Kahit kailan, hindi naging magnanakaw ang anak ko. Kani-kanina lang inasa bakuran pa namin ito at hindi siya magnanakaw. Palahaw ng kanyang ina. Paano niyo po ipapaliwanag galing Lita? Kung hindi kasama si Chupilo sa mga magnanakaw, bakit siya nariyan at pinatakas pa ang dalawa? Sumang-ayon naman ang lahat ng naroon sa isa sa mga bumugbog kay Lolo Chupilo, kaya naman wala nang nagawa pa ang kanyang ina. Ang masaklap pa roon, dumating ang kanyang ama na galit at sinugod ang mga bumugbog kay Lolo Chupilo. Ngunit sa dami ng mga nakalaban niya, ay napuruan ito at nahampas ng isang matigas na bagay sa ulo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Walang kaalam-alam si Lolo Chupilo sa nangyayari sa kadahilan ng hindi niya maimulat ang kanyang mga mata noong mga sandaling yon. Nagising na lamang ito na naroon siya sa loob ng kanyang kwarto at nakagapos ang kanyang mga kamay. Nagtataka si Lolo kung bakit siya nakagapos, gayong wala naman siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang mas lalo pang nagpakaba sa kanya ay ang tila dami ng mga tao na nasa loob ng kanilang tahanan. Sumigaw si Lolo na ikinalingon naman ng mga taong natatanaw niya mula sa pintuan ng kanyang kwarto hanggang sa may isang opisyal ang lumapit kay Lolo. Ayon dito, kaya siya nakatali ay para hindi siya makatakas kung sakaling magising ito. Siya raw kasi ang itinuturo ng dalawang kabarkadang sina Kaloy at Rico sa nangyaring nakawan. Kaya naman lahat ng nawawalang mga hayop at kagamitan ay sa kanya rin ibinibintang. Marami ang galit na galit kay Lolo noong mga sandaling yon, ngunit ang taong pinakagalit sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Lalo na nang malaman niya kung ano ang nangyayaring kaganapan sa loob ng kanilang tahanan. Saglit siyang kinalagan ng opisyal upang alamin at malaman niya ang isang bagay na habang buhay niya palang pagsisisihan. Pagkalabas sa silid ni Lolo, doon na nagbagsakan ang kanyang mga luha nang makitang nakahiga at tila wala ng buhay ang kanyang ama. Paliwanag ng kanyang ina na patuloy pa rin sa pag-iyak. Nang sumugod daw si Tatay Erlito sa mga nangbugbog kay Lolo Chupilo, ay isang malakas na hampas ng solidong bato ang tumama sa kanyang ulo. Wala namang makapagturo kung sino ang gumawa noon sa kanya, kaya naman hindi rin nila maisumbong sa kinauukulan. Samantala, biglang lumapit ang isa sa mga kamag-anak ng kanyang ama, kung saan pinaniniwala ang mga lahi ito ng mga babaylan. Chupilo, mamayang hapon ang libing ng iyong ama. Pagkatapos nito ay sumunod ka sa akin. Mayroon tayong pag-uusapan. Bulong sa kanya ng tiyong si Ador, nakapinsa naman ang kanyang ama. Pero Tiyo Ador, hindi po ako papayagan ng kinauukulan na makatakas. Siguradong lilitisin muna ako ng mga ito sa salang nagawa ko. Nakayukong sambit pa ni Lolo Chupilo. Alam kong wala kang kasalanan sa mga nangyari, Chupilo. Alam namin nila ama na hindi ka kasama sa mga itinuturong magnanakaw. Huwag mong intindihin ang nagbabantay sa iyo na yan. Ako nang bahala dyan.
Makahulog ang sambit ng kanyang tiyo Ador. Tumango naman si Lolo Chupilo at hindi na lamang nagsalita pa. Kinahapunan ng matapos ilibing ang kanyang ama ay isang kaganapan ang hindi malilimutan ni Lolo Chupilo. Biglang may isang lalaki ang lumuhod sa kanilang harapan at nanghihingi ito ng kapatawaran. Ayon pa sa lalaki, siyang dahilan kung bakit binawian ng buhay si Tata Erlito. Siya umano ang bumato ng isang malaking tipak ng solidong bato sa ulo ng kanyang ama. Hindi umano niya napigilan ang sarili sa mga kaganapan dahil sa isa rin siya sa mga nawawala ng kambing at ibinibintang niya yon sa mga magnanakaw. Nagtataka naman si Lolo Chupilo kung bakit bigla itong nanghihingi ng kapatawaran, gayong wala namang nakakaalam na siya ang pumaslang sa kanyang ama. Ngunit noong mga sandaling yon, naganda na si Lolo kung paano niya may paghihiganti ang kanyang ama nang bigla siyang yakapin ng kanyang ina. "Chupilo, huwag ka nang gumawa pang muli ng ikapapahamak na naman ng isa sa mga mahal mo sa buhay." Nang dahil sa katagang iyon, doon na napagtanto ni Lolo na kung hindi siya naging mahilig sa gulo, ay buhay pa sana ang kanyang ama ngayon. Naisip rin niya na hindi mga totoong kaibigan ng kanyang nakasama, kung hindi mga hudas na nagkaluno sa kanya. Walang magawa si Lolo Chupilo ng mga sandaling iyon, kundi ang makinig na lamang sa kanyang ina. Ang kanyang tiyo Ador naman na nasa tabi lamang at nakamasid, ng isang sulyap ang ibinigay sa kanya ng taong nanghihingi ng kapatawaran sa pagkapaslang nito kay Tata Erlito. Hindi nakatakas sa pansin ni Lolo Chupilo ang bagay na yon, kaya naman nang umuwi na sila'y sumama si Lolo Chupilo kay tiyo Ador niya. Doon niya itinanong kung bakit umamin at nanghingi pa ng kapatawaran ang lalaking iyon. Maging ang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang pinakawala ng opisyal at hindi na itinuloy ang paglilitis sa kanya. Ngunit ang isinagot lamang ni tiyo Ador sa kanya ay ang dahilan ng kanyang pagkakalaya sa opisyal na yon. Ayon kay tiyo Ador, ipinaliwanag niya ang lahat ng mga pangyayari. Sinabi nitong magtungo sa kinaroroon ng muli ni Kaloy at Rico, ang dalawang kabarkada ni Lolo na nagkaluno sa kanya. Nang magtungo nga ang opisyal sa tahanan ng mga ito, doon nga umamin ang dalawa na hindi talaga kasama si Lolo Chupilo sa mga nangyayaring nakawan. Yun din ang dahilan kung bakit humingi ng kapatawaran ng lalaking nakapaslang sa kanyang ama. Kung gayon, maaaring makulong ang lalaking pumaslang kay tatay? Seryosong tanong ni Lolo Chupilo. Huwag na, Chupilo. Mas malaking kaparusahan ang nakamit niya. Tugon ng tiyo Ador sabay ngiti ng makahulugan. Ayon pa rito'y nag-iisa na lamang umano sa buhay ang lalaking yon matapos mamaalam ang ina, asawa at ang nag-iisang anak nito. Napaisip naman ng malalim ang lolo sa mga sinambit ng kanyang tiyo. Ngunit sinabihan na lamang itong magpatuloy sa paglalakad. Nang ilang kilometro pa ang nilakbay ng dalawa, nagulat na lamang si Lolo Chupilo sa kanyang nadatnan doon. Isang pook na tila kamag-anakan lamang niya ang naroroon at mukhang hindi basta-bastang aura ang bumabalot sa paligid. Mga pinsan mo ang mga yan, Chupilo. Nanggaling rin sila sa iba't ibang panig ng bansa. Naririto rin sila upang pag-usapan ang nakasaad sa hula ni Tandang Celia, ang lola namin ng ama mo, ang pinakapinuno at pinakamatandang babaylan sa ating lahi. Pero ano naman pong kinalaman ko sa pag-uusap na ito? Masyado na pong malayo ang lahi ko sa mga kamag-anakan kong yan. Ikatlo o ikaapat na po yata kayong kapinsan. Tugon naman ni Lolo Chupilo. Nagkakamali ka, Chupilo. Si Tandang Celia ay may mahalagang sasabihin tungkol sa isang napakalaking trahedyang darating sa ating bayan. Mamaya'y malalaman mo rin. Paliwanag ni tiyo Ador na ikinatahimik naman ni Lolo Chupilo noong mga sandaling iyon. Maya-maya lamang ay may lumabas sa isang munting kubo. Isang matandang kung titignan ay nasa higit 100 na ang edad, ngunit kung kumilos ay para bang nasa edad 60 pa lamang. Nagsipagbigay ng pugay ang mga taong naroroon, maging sina tiyo Ador at Lolo Chupilo. Mga apo, mga pamangkin, siguro naman ay narito ng lahat ng salinlahi ko. Nais ko lamang ipaalam sa inyong lahat ang isang nalalapit na trahedya na magaganap muli sa bayang ito.
Sa isang kabuntukan dito sa atin, magaganap ang paglusob ng mga gabunan at ang isang napakadelikadong kalaban. Kaya ngayon pa lamang ay nais ko nang ipabatid sa inyo. Kailangan na isa sa inyo ang makakuha ng agimat na matagal nang itinatago ng aking mga ninuno. Kailangan niyong paghirapan ito upang ipagkaloob sa inyo. Mahabang paliwanag ni Tandang Celia. Pero Tandang Celia, bakit naman kailangan niyo pa kaming salain? Bakit hindi na lang po kayo magdesisyon kung sino sa amin ang dapat na pamanahan ng agimat na yan? Tanong naman ang isa sa mga kapinsan ni Lolo Chupilo. Sumangayon naman ang ilan sa mga ito, ngunit mayroon din namang sumaway sa kanila sa kadahilanang hindi nila dapat pangunahan ang mga desisyon ni Tandang Celia. Kaya naman sinunod na lamang nila ang desisyon ni Tandang Celia at nakinig na lamang sa mga sinasabi nito. Oras na pumasok ako muli sa loob ng kubong ito. Simulan nyo nang magtungo sa bundok na sinasabi ko at hanapin ang isang puno na sa tingin nyo'y naroroon ang agimat na aking ibinaon sa loob ng mahabang panahon. Bilisan ninyo dahil nararamdaman rin ng mga aswang ang lakas ng kapangyarihan ng agimat. Kaya kung hindi silang makakakuha nito ay napakalaking karagdagan sa kanilang lakas na makukuha nila. Isang pagkakamali talaga ang pagpapasya kong itago ito doon. Hindi ko inakalang sa loob ng mahabang panahon ay mararamdaman nila yon. Maging ako man ay hindi ko na rin matandaan kung saan ang eksaktong kinaroroonan ng medalyon. Kaya pakiusap ko sa inyo, magpursige kayong mahanap ito at talunin nyo ang mga nilalang ng kadiliman. Mahabang paliwanag na naman ang matandang babaylan, kung kaya't nagsipagtakbuhan naman ang halos lahat ng mga kapinsan ni Lolo. Si Lolo Chupilo lamang ang tila ba walang pakialam sa pinag-aagawang medalyon ng kanyang mga kapinsan. Napansin naman ito ng kanyang tiyo na si Ador. Kaya naman tinanong niya ang kanyang pamangkin kung bakit tila wala itong pakialam sa mga kaganapan. Chupilo, alam kong wala kang pakialam sa mga nangyayari ngayon. Pero isipin mo na lang, paano mo may pagtatanggol ang iyong ina sa mga halimaw na balak lumusob sa atin? Kung ikaw mismo ay mahina, malaking bagay na mapasa kamay mo ang agimat dahil magbibigay ito ng iba yung lakas. Paliwanag pa sa kanya ng kanyang tiyo Ador. Saglit namang napaisip si Lolo Chupilo noong mga sandaling yon, kaya naman naalala niya ang madalas na bilin sa kanya ng kanyang ama. Anak, Chupilo, palagi mong tatandaan, kailangan mong maging malakas para sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Paalala pa sa kanya ng kanyang ama. Napaisip bigla si Lolo Chupilo noong mga sandaling yon, kaya naman dali-dali na siyang nagtungo sa kagubatan kung saan naroon ang kanyang mga kapinsan at naghahanap sa nasabing agimat. Nakarating siya sa isa sa parte ng kagubatan kung saan madalas na tunguhin niya. Sa kadahilanang madalas na doon siya kumukuha ng tuyong kahoy upang ipanggatong nila sa kanilang niluluto. Saglit na umupo si Lolo Chupilo sa ugat ng malaking puno at inaalala ang mga sandaling masayang naglalaro sila ng kanyang ama sa bahaging iyon ng kagubatan. Hanggang sa may marinig si Lolo Chupilo na nagsalita galing sa kanyang likuran. Chupilo, hindi nga kami nagkakamali. Hindi ka karapat-dapat na magmay-ari ng agimat ni Tandang Celia. Napakabatugan mo. Ikaw lamang ang hindi man lamang gumagawa ng paraan upang mahanap ang nasabing agimat. Sambit ng isa sa mga kapinsan niyang nagngangalang Adonis. Anak ito ng kanyang tiyo Ador na tila ba nagkaroon ng inggit at pagsiselo sa kanya. Simula nang tulungan siya ng kanyang tiyo Ador. May lihim na palang selos na nararamdaman si Adonis kay Lolo Chupilo nang minsang makita niyang naglalakad ang dalawa at patungo sa kinaroroonan ni Tandang Celia na bagay na hindi niya naranasan sa kanyang ama. Ikaw pala Adonis. Kumusta ka na? Matagal-tagal na rin mula nung huli tayong magkalaro sa bahay namin Bati pa ni Lolo Chupilo sa kanyang pinsang si Adonis. Ngunit hindi siya pinansin nito at itinulak pa siya mula sa kanyang kinauupuang ugat ng puno sabay sabing, "Umalis ka nga dyan, naghahanap ako ng agimat upang malabanan at matalo ang mga masasamang halimaw."
Sambit nito sabay halughog sa nasabing puno na kinauupuan niya. Ngunit bigo si Adonis na mahanap sa nasabing puno ang agimat na yon, kaya umalis na ito at humanap muli ng punong maaaring pinagtataguan ng agimat. Mula nang mahalughog ni Adonis ang nasabing puno na yon, nagtataka naman si Lolo Chupilo kung bakit tila lahat ng mga kapinsan niya ay hindi na iyon hinahalughog pa. Doon lamang niya napagtanto na sinusugatan pala nila ang bawat puno upang palatandaan na ito'y kanilang nang nadaanan o napaghanapan na ng agimat. Bigla namang nakaramdam ng awa ang lolo sa kanilang ginagawa sa mga puno, sapagkat sa lalim ng pagkakahukay o hampas ng matatalim na itak sa nasabing puno ay maaari itong mamatay. Ayon pa kay Lolo Chupilo, nang mapansin nga niya yun ay inilibot niya ang kanyang paningin sa malayo. At doon ay napapansin niyang biglang may mga puno na lamang na bumabagsak. Iyon pala, ang ibang mga kapinsan niya'y sinasadyang putulin ng mga punong kanilang naraanan upang mas malaman kung nadaanan na ba ang nasabing puno. Doon naman dali-daling tumakbo si Lolo Chupilo sa kanila at pinagsabihan lahat ng kanyang kapinsan. Bakit niyo pinuputol at sinusugatan ng mga puno rito? Hindi ba kayo marunong mangalaga ng inang kalikasan? Sambit ni Lolo Chupilo. Ano na naman bang problema mo, Chupilo? Ito lang ang estratehiya namin upang malaman at mapabilis ang paghahanap sa nasabing agimat. Kung hindi natin mahahanap kaagad, maaaring maunahan tayo ng mga halimaw at mas lalong delikado ang mga buhay natin at ng mga mahal natin sa buhay. Tugon naman ni Adonis na sinang-ayunan pa ng lahat ng kapinsan nito. Pero maaari naman nating lagyan na lang ng tali ang bawat puno para hindi sila masaktan. Mas malaking perwisyo ang ibabalik sa atin ng inang kalikasan kapag naubos ng mga puno sa kagubatan. Sigaw muli ni Lolo Chupilo. Ngunit itinulak lamang ito ng kanyang mga kapinsan at nagtuloy-tuloy lamang sila sa kanilang ginagawa. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang tumilim ang kalangitan at kumawala ang napakalakas na kidlat. Isang napakalakas na sigawan ang narinig ni Lolo Chupilo noong mga sandaling yon. Sa kadahilan ng tinamaan pala ng kidlat ang 5 kapinsan nito na hindi nakikinig sa kanya. Hanggang nagsipagtakbuhan na ang lahat ng mga kapinsan niya pabalik sa kanilang pinanggalingan sa takot na matamaan din sila ng kidlat. Ani pa ng mga ito'y pwede nilang balikan ang nasabing kagubatan kapag hindi na masama ang panahon. Ang tanging natira lamang ay si Lolo Chupilo na mas inuna pang damputin ang ilang mga kalat na iniwanan ng mga ito. Habang namumulot si Lolo Chupilo, biglang lumapit sa kinaroroonan niya ang matandang si Tandang Celia. Magaling, Chupilo. Hindi nga ako nagkamali. Ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari ng nasabing agimat. Ikaw lang ang nag-iisang bukod tangi na biniyayaan ng mabuting kalooban sa iyong mga kapinsan para sa ating kalikasan. Ikaw lang din ang hindi nagpasindak sa isang nakakapangilabot na hagupit ng kalikasan. Dahil dyan, ikaw ang magmamay-ari ng aking agimat. Nagagalak na wika ni Tandang Celia. Teka, ibig niyo pong sabihin wala kaming hinahanap na agimat sa kagubatang ito? Tama ka. Dahil nasa akin ang agimat. Marami ang nagtatangkang makuha ito. Ngunit ni isa'y wala akong makitang karapat-dapat na magmay-ari talaga. Pero simula nang makita kita, nagkaroon ako ng pag-asa. Sa nalalapit na mga araw, lulusob na ang lahi ni Badok upang ipaghiganti ang kanyang pagkakakulong ng matagal na panahon sa aking kapangyarihan. Kaya kailangan nating maghanda. Hindi na kaya ng aking katawan na puksain ang kanyang lipi. Lalo na't alam kong napakalakas at nagpapakalakas panlalo ito ng kanyang puwersa. Teka, Badok, hindi ba't ito yung madalas ikwento ng mga matatanda noon na ikinulong ng isang babaylan sa isang banga? Paano ito nakatakas? Tanong pa ni Lolo Chupilo. Masyado na akong matanda para panatilihin ang aking kapangyarihan na nagkulong kay Badok sa loob ng mahabang panahon. Kaya ngayon, nakawala na siya.
Hindi ko na kayang ipangako ang kaligtasan ng lahat. Maya-maya nang may paliwanag na ang lahat kay Lolo Chupilo, ay inilahat na ni Tandang Celia ang isang agimat na may natatanging disenyo. Nang maibigay ito kay Lolo Chupilo, ay bigla itong nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Tila nakaramdam ng isang panganib si Lolo Chupilo noong mga sandaling yon. Iyon na naroroon lamang sa kanilang paligid. Maya-maya pa, bigla na lamang bumulwak ang pulang likido sa bibig ni Tandang Celia na lubos namang ikinagulat ni Lolo Chupilo. Paglingon niya sa paligid ay mabilis na naglaho ang kaninang presensya na kanyang nararamdaman. Magbabayad kayo sa ginawa niyo. Tanging nasambit na lamang nito sa kanyang sarili. Nang may uwi na nga ni Lolo Chupilo ang bangkay ni Tandang Celia sa kinaroroonan ng kanyang mga kaanak, ay lahat ay nagulat at umiiyak nang makita nilang kinahantungan ng matanda. Chupilo, anong ginawa mo kay Tandang Celia? Tanong ni Adonis na tila ba gustong ibaling kay Chupilo ang nangyaring yon. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung sino ang dapat managot. Tanging naisambit na lamang nito sa kanyang mga kaanak. Nang ilang sandali pa isang malakas na suntok ang alam ni Lolo Chupilo na tatama sa kanya, ngunit hindi niya ito iniwasan. Si Perdi. Isang galit niyang tiyuhin na may gawa noon sa kanya na labis namang ikinagulat ng nakararami dahil ito ang itinuturing nilang pinakamalakas sa kanilang lahi, ngunit tila ba hindi man lamang ininda ni Lolo Chupilo ang suntok nito. Patawarin niyo ako, pero hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang Tandang Celia. Tanging nasambit nito sa katuluyang nilisan ng lugar. Nakatingin na lamang naman ang kanyang tiyo Ador sa kanya na tila ba inaalam nito ang mga nangyayari. Sa isang banda, mayroong namuong isipin si Tio Ador na nagpangiti naman sa kanya. Hindi kaya? Tanging bulong na lamang nito. Lahat ng mga kapinsan ni Lolo Chupilo ay hindi pa rin alam na nasa kanya na ang agimat ni Tandang Celia. Kaya namang kinabukasan niyon ay nagsimula silang magtungo sa kagubatan upang hanapin ang kanilang pinakaaasam na agimat na hindi nila alam na nasa kamay na pala ni Chupilo. Teka, bakit parang wala yata ang kriminal nating kapinsan na si Chupilo? Tanong ni Adonis na pinagbibintangan si Lolo Chupilo na pumaslang kay Tandang Celia. Sumang-ayon naman ang mga ito sa itinura ni Adonis at lahat sila ay nagkaroon ng galit kay Lolo Chupilo hanggang sa nakaramdam na ang lahat ng pagod at tila nawalan na rin ng pag-asa na mapasa kamay nila ang agimat. Ay unti-unti na ring sumuko ang mga ito. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan ng lahat, naglipa na ang mga nilalang ng dilim sa paligid. Maraming mga inosenteng tao na ang napapaslang ng mga ito. At nang makarating lang mga nilalang ng dilim sa kinaroroonan ng kaanak ni Lolo Chupilo, doon na nagkaroon ng isang napakatinding labanan. Mga kaanak ni Chupilo na mga lalaking babaylan ang umarap sa mga ito. At halos pantay lamang ang mga lakas nilang pinakawalan laban sa mga kampon ng kadiliman. Ngunit maya-maya pa, isang malakas na pagsabog ang narinig ng lahat at lumakas ang hangin at kidlat. Si Badok ay nasa kanilang harapan at nakangiti lamang na pinapanood sila. Hindi maaari. Ikaw na ba si Badok? Tanging nasambit ni Tio Ador. Nagulat at nagkaroon naman ng takot ang mga kaanak nito nang nalaman nilang si Badok na pala ang kanilang nasa harapan. Maya-maya pa. Yan na ba yung Badok na kinatatakutan ng ating lipi? Parang wala namang espesyal sa kanya. Matapang na sambit ni Adonis na bigla na lamang nagpakawala ng tigal po sa kanyang katunggali. Ngunit hindi niya akalain na niwala man lamang ginawa si Badok upang kontrahin ito, pero biglang bumalik sa kanyang pinakawalan niyang orasyon. Gulat na gulat ang lahat sa kanilang nasaksiyan. Si Adonis na tinuturing nilang pinakamalakas pagdating sa kumbate espiritual sa kanilang lahat. Ngunit wala man lamang itong nagawa kay Badok. Maya-maya pa, ang tiyo nilang si Perdi na pinakamalakas sa pangangatawan ang sumugod naman kay Badok. Ngunit ilang metro pa lamang ang layo nito sa punteryang kalaban ay bigla na lamang itong napatigil.
Hindi ito makagalaw na tila ba napako sa kanyang kinatatayuan. Mga mahihinang nilalang, napaslang ko na ang inyong tandang selya, kaya wala na kayong pag-asa na maulit pa ang nangyari noong nakaraang siglo. Sambit ni Badok sabay lapit sa tiyo nilang aatake sana sa kanya. Nang tuluyan na itong makalapit, labis na hilakbot ang naramdaman ng kanilang tiyuhing si Perdi. Dahil sa ramdam nito, ang nag-uumapaw na itim na enerhiyang dumadaloy sa kanyang kaharap. Hanggang sa walang awang binutas nito ang kanyang dibdib at winasak ang kanyang puso. Nag-iyakan naman ang mga kababaihang nakasaksi sa pangyayari at tila napatras sa mga kalalakihan maliban kay Adonis na hindi pa rin makakilos sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa'y unti-unti nang lumalapit si Badok kay Adonis at lubusan ang pinagpapawisan ng binata sa kanyang kinatatayuan. Alam niya na ang mangyayari sa kanya dahil sa lakas ng kalaban ay wala silang binatbat. Kung saan tama ang hinala ko, Chupilo, pakiusap, tulungan mo kami. Tulungan mo rin ang anak kong si Adonis. Tanging nasambit ni Tio Ador. Gumisin ng nakakaloko si Badok sabay sakal sa leeg ni Adonis. Napakalakas naman ang tiwala mo sa iyong kakayahan, mahinang nilalang. Sambit nito. Nangakmang bubutasin na rin ang dibdib ni Adonis. Biglang isang malakas na aura ang naramdaman nilang lahat na nagpatigil kay Badok upang lingunin kung sino ang nasa kanyang likuran. Napangiti naman si Ador nang makita si Lolo Chupilo na naroon sa kanilang kinaroroonan. Suot-suot nito ang agimat na ipinagkaloob ni Tandang Selya sa kanyang leeg. Habang galit na nakatuon ang paningin kay Badok, nagulat naman ito nang malaman na naipasa na pala ni Tandang Selya ang kanyang agimat. Hindi maaari. Ilang minuto bago ko tapunan ng palipad-hangin ng matandang yon, alam kong nasa kanya pa ang agimat. Paano niya itong naipasa ng ganoong kabilis na sandali lamang? Nagtatakang tanong ni Badok. Doon na nabuo sa palaisipan ni Lolo Chupilo, kaya pala hindi niya makita kung sino ang may kagagawan nun kay Tandang Selya, sa kadahilan ng palipad-hangin lamang pala ang pumaslang dito. Naisip niya rin na baka ang orasyon lamang ang kanyang naramdaman noong mga sandaling yon, kung kaya't kahit anong hagilap niya hindi niya magawang makita. Dahil sa galit ni Badok, isang mabilis na pag-usal ng orasyon ang kanyang pinakawalan na direktang tatama kay Lolo Chupilo. Ngunit lahat ay nagulat ng tila ba wala man lamang itong epekto sa binata noong si Lolo Chupilo. Hanggang ilang sandali lamang, tila ba mayroong bumubulong sa kanyang mga salita na hindi man lamang niya maintindihan, na tila ba nagsasabing banggitin niya ang mga orasyong yon. Sinunod lamang ito ni Lolo Chupilo hanggang sa mapasigaw ang masamang si Badok habang unti-unting umiikot sa ere ang kanyang katawan. Maya-maya pa isang matandang lalaki ang sumulpot sa kanilang kinaroroonan habang daladala ang isang lumang banga. Dito iho! Sabay turo nito kay Lolo Chupilo. Nakuha naman kaagad ng binata ang nais ipaihuwatig ng matanda. Kaya mabilis niyang itinapon sa loob ng banga ang tila espiritu na lamang ni Badok. Mabilis niya rin iyong sinelyuhan maging ang mga nakapalibot na alagad ni Badok ay hindi nakaligtas sa kanya. Lahat ay sama-sama niyang ipinasok sa banga at sinelyuhan ng orasyon. Bigla namang nakagalaw sa kinatatayuan si Adonis na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Chupilo, hindi nga ako nagkamali sa iyo. Umpisa pa lamang ay alam ko nang ikaw ang nararapat sa agimat ni Tandang Selya. Sambit ni Tio Ador. Lahat naman ay bumati kay Lolo Chupilo, maging ang nooy galit na galit sa kanyang si Adonis. Nalagasan man ang isa sa kanila ay naisip nilang mabuti nang nailigtas sila ni Lolo Chupilo para maiwasan sa posible nilang pagkakaubos. Mula noon ay naging tanyag si Lolo Chupilo sa kanilang bayan. Siya na rin ang naatasan na lumupil sa mga masasamang aswang na gumagala-gala sa sityo. Hanggang sa makapag-asawa si Lolo na taga-probinsya ng Cavite at nangakong ibibigay lahat ng kanyang oras sa kanyang magiging pamilya. Sa totoo lamang po, Sir Joseph, hindi pa rin mawawala ang pagiging inggitero ng mga nasa paligid mo.
Ayon kasi kay Lolo Chupilo, nang makilala niya ang babaeng nagngangalang Erlinda ay naging karibal niya si Adonis. Siniraan siya ni Adonis sa mga tao maging kay Erlinda. Ngunit hindi naniwala si Erlinda sa kanya, kaya si Lolo Chupilo pa rin ang sinagot nito at nagpakalayo-layo na lamang sila. Hindi na po binanggit ni Lolo kung paano siyang siniraan ni Adonis sa kanilang lugar, pero parang personal yatang dahilan kaya hindi niya sinabi sa amin. Kayo na lamang po ang bahalang mag-isip kung ano po yon. Iniwanan na rin ni Lolo ang kanyang tungkulin na isang alaala na lamang. Ngayon ay nakatira po kami sa Antipolo kasama ang aking sariling pamilya, habang si Lolo Chupilo naman ay nasa 2 dekada nang namaalam dahil sa katandaan. Tulad po ng nauna kong nasabi sa inyo kanina, Sir Joseph, nabigla ko lamang pong naalala ang mga kwento ni Lolo Chupilo sa amin noong kabataan pa namin. Dahil sa pakikinig ko po sa inyong YouTube channel, kaya sana po'y may ere nyo rin po yung kwento ni Lolo Chupilo. Hanggang dito na lamang po, Sir Joseph. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap ng aking munting kwento.